Langit, lupa, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo. 1, 2, 3! Isabel, bilisan mo! Para bisalin na habol! Saya! Katatanim pa lamang ng halaman, mga galak pa ang nababalot sa aming diwa. Matataas na mga pangarap, kaya kali itong arukin ng aming mga punla. Sayang naman kung hindi mo pagpapatuloy yung kolehiyo mo. Oo nga, kaunting panahon na lang. Nanganak na kasi si Nene, naging mahirap yung buhay namin, simulan namatay si Itay. Nalang huli, sa putik yung pala tayo mauwi. Isabel! Anak! Nay! Alam mo ba ano sabi ng liham na to? Baka ikaw, alam mo, kasi nakaabot ka naman na sekundarya. Wala lang po ito, Inay. May gaganapin lamang daw pong pagpupulong sa susunod na buwan. Diaryo! Natanggap din ba kayo ng liham ng isang araw? Nanlumo nga si Itay, natapat pa sa pagkakasakit ng baka namin. Si Inay nga lumalala na yung ubo. Guys, di ko na alam gagawin ko. Kung magtatagkali tayo ng samahan, ano sa tingin nyo? Alam ko may karapatan tayo dahil matagal na tayo rito eh. Hindi ba mahirap yan? Baka mapahamak pa tayo riyan, Isabel ha? Naku, delikado na. Saka na umaasa sila, Inay. Suggestion ko lang din naman. Mga kasama, karating na si Doña Pelerina. Hindi ba dapat nag-aal sa balutan na kayo sa lugar na to? Sino ho sila? Well, ako lang naman ang may-ari ng lupain na kinatatayaan ng bahay at saka ninyo. Hindi niyo ba natanggap ang sulat na ipinadala ko? Ay, oho. Pero hindi ho ba dapat sa susunod na buwan pa po yung pagpupulong na yun? Anong kurso ba ang kinuha niyo sa kolehiyo at parang hindi niyo naman naiintindihan ng nasulat doon? Sa bagay, it was written in English. Ano pa ho ba ang nais na iparating? Hindi naman ho ata tama na basta na lang kayo pupunta rito at mamaliitin kami ng ganyan. Ang nais ko lamang ay lumayas kayo sa lugar na to at mabenta ko na. Problema sa inyo. Hindi kayo marunong umintindi ng legal at maayos na proseso. Ganyan ba talaga pag walang pinag-aralan? Meron na lang kayong isang buwan para tagapin ang inaalok namin sa inyo. Tapos ang usap. Ganun lang yun. Wikang Pilipino na yan, ha? Baka hindi nyo pa naiintindihan. Tara na nga. Uy ka lang, Nay. Masyado na namomroblema si Inay. Hindi ko na nakakayanan yung nangyayari sa sakahan natin. Hindi ba may sitwasyon ka nung nakaraan? Gusto nung nakaya natin yun. Hindi ko na kaya ito. Masama pa rin yung kutob ko riyan, pero sige, papakinggan namin yung plano mo. Basta, siguraduhin mo hindi kami mapapahamak dyan ha. Ganito kasi yan. Nanghihikayat lang tayo. Hindi man tayo gagawa ng masama eh. Kukunin lang natin ang para sa atin. Nang mapansin din tayo ng gobyerno. Una, manghihikayat tayo ng kapwa natin na nasa larangan ng agrikultura na sumali. Ito nga pala si Ka Emilio. Mabait na abogado to. Pwede siyang humarap para isulong ang karapatan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Gagawin ko ang makakaya ko upang makatulong sa inyong samahan. Maraming salamat. Ano ba ang sinad sa natanggap niyong liham nung nakaraan? Ang sabi ho ay tanggapin namin ng 10,000 at magpakalayo-layo dahil may tatayo raw sila rito. Huwag kayong mag-alala. May tinatawag tayong civil code under the Article 1137. Basta'y 30 taon o higit pa, may laban kayo. Inay, herbal niyo po. Uy, Ka Emilio, napasadya ho kayo. Pasensya sa istorbo. Magtatanong lamang sana sa mga mahalagang dokumento na nalikom nyo. Ay sige, saglit lamang. Nak, ano yan? May nahingi lamang ko si Ka Emilio.
Nak, sigurado ka ba dyan? Baka mapahamak ka. Opo, Nay. Mabait po si Ka Emilio. Salamat ha. Mabuti pa magtulong tayo bukas dahil nakarating na raw ang mga papeles na nakatataas. Maraming salamat po, Ka Emilio. Nay, luto na mo yung almusal niyo. Mauna na ho ako at dadalo lang sa pagpupulong. Lagi kang mag-ingat, ha? Basta-basta magtitiwala kung kanina. Lagi mo tatandaan na maging maingat sa mga desisyon na ginagawa mo. Mahal kita. Oo, Nay. Gusto na sa drama, Nay. Pwede mo naman sabihin gusto niyo lang magpabili ng pansit eh. Maraming salamat talaga kay Ka Emilio. Dahil sa kanya, malapit na nating matamo ang suporta na dati pa nating inaasam. Naman po kami. Sigiyan niyo lang kami ng hotel para... Ang mga taong kumakalabas sa gobyerno ay nararapat lamang parusahan! Amen! Makulit kayo ha! Ano yun? Yung baryo! Mas madilim pa sa gabi ang naranasan, sabay sa tinig ng mga luhaan kong kaibigan. Bulyawan sa gitna ng aming matalik na samahan, pati ang realidad na hindi na mararamdaman ang yakap ni Inang. Hayop ka! Kasalanan mo lahat ng to. Kung kusang loob tayo umalis at hindi nagpadala ng liham sa gobyerno, hindi mangyayari lahat ng to. Ina, ginawa ko lang din naman na tingin ko ay tama. Para rin naman sa inyo to Para sa ikabubuti niyong lahat. Pwede ba? Tama na? Walang magagawa ang sisiyan. Rizalina, Isabel. Mabuti? Nasaan ang mabuti sa sitwasyon na to? Nawalan ng ina ang pamangkin ko dahil sa'yo! Para sa bayan. Limang dahon na ang umusbong noong huli kong narinig ang boses ni Rizalina. Mga salita niyang kailan may hindi ako nilisan. Isabel! Isabel! Ano po yun? Alam niyo ba kung nasan si Rizalina? Elias, hawakan mo na mga ito. Mag-ingat ka. Elias, si Rizalina! Elias? Elias? Elias! 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 At ganon din ang kay Elias. I have to disclose it with the higher ups since it may cause chaos in our country. Hindi ito pagiging bayani. Pagpapakita ito ng pagmamahal sa bayan. Ang pagre-rebelde ay hindi kailanman magiging tama, lalo na kapag ginagamit ang agrikultura sa pamamaraan ito. Thank you. Akala nila ay walang ilalaban ang nasa laylayan. Nung hina at walang imik sa paningin ng karamihan, sa kabila ng aming pananahimik ay may katumbas na himagsik, tulad ng mga rosas na puno ng tinik. Magtanim may di biro, maghapong na kayo ko. Hirap nang makatayo, sila pa ang nakaupo. Ako ang nagtanim, iba ang umaginoo. Kano'y maligayang magdating sa mundo, ubod ng sakit. Bagsak na ang maskara ni Atty. Emilio Sanchez, dating kampiyon ng magsasaka, ngayon tinaguriang traidor ng bayan. Arestado si Sanchez matapos mabunyag ang pakikisangkot sa pagpatay kina Rizalina Magbanwa at Elias Calao 2 dekada makalipas. Ito ay nagsisilbing sagisag ng agos ng katarungan at pag-asa para sa ating mga magsasaka.